Ngayon mga paps, papakita ko sa inyo kung paano magpaandar ng isang automatic transmission na kotse. Bago natin ipasok ang key, siguraduhin muna natin na nasa park ang ating shifter. Then, nakataas ang ating handbrake. And siguraduhin din natin na komportable yung paa natin na apakan ang brake at ang gas. Okay? Dapat komportable kayo. So, ayusin nyo yung seat ninyo. Dapat easily ninyong nape-press yung brake at nape-press yung gas. Okay? So, yun. Ngayon, ito na yung key, no? So, may dalawang klase kasi ng sasakyan, ano? Merong disusi at merong push start button, ano? Pag push start button yan, normally, kailangan mo munang i-press yung brake bago mo pindutin yung push start. Now, kung disusi naman, normally, hindi nyo na kailangan i-press yung brake. So, yun. Start natin muna, no? Start. Okay. So yan, naka-start na mga paps, no? Now, pag naka-start na yung ating sasakyan at gusto natin siyang paandarin, okay? Kailangan muna nating i-press ang ating brake. Okay? So pag na-press na natin yung brake, ang pwedeng step natin dyan, actually pwede nyo munang i-shift yung gear o pwede nyo munang ibaba yung handbrake. So wala namang problema kung ano yung gusto nyong mauna, no? Basta nakaapa kayo sa preno. Pero yung pinaka mas maganda, ibaba nyo muna yung handbrake, okay? Then tsaka nyo siya ilagay sa drive or D. Okay? Now, pag tinanggal ninyo yung paa ninyo sa inyong brake pedal, aabante ang inyong sasakyan ng mabagal. Okay, so kaya papansin niyo, maabante siya, no? Then kung gusto niyo pahintuin, pe-press niyo yung brake. Now, kung gusto niyo pabilisin, pwede niyo pindutin yung gas. Okay? So ganun lang. Now, pag gusto niyo namang pahintuin na yung sasakyan, so for example, kayo ay hihinto na, no? So kailangan niyo ulit i-press yung brake, i-hold yung brake, ilagay niyo sa park, okay? Then itaas ang handbrake. Then tanggalin nyo yung paa sa brake pedal. Okay? So ganun lang mga paps, ha? Yung sistema kung paano magpaabante ng isang automatic transmission. Well, sa pagpapaatras, same sequence lang din. Press natin yung brake. Okay? Lagay natin sa R. Okay? Lagay natin sa R. Then, baba natin yung ating handbrake. So mapapansin niyo, aatras yung ating sasakyan pag binitawan ko yung brake pedal. Okay? So ganun lang, no? Maatras na tayo mga paps, no? Now, sa pagpapahinto, okay? Pwede nating ilagay siya sa park agad. Okay? At itaas ang handbrake. Then tanggalin natin ang paa natin sa brake pedal. So ganun lang kadali mga paps, no? Yung pag mamaneho ng automatic transmission. Pero isang advice ko lang mga paps, ha, pag kayo ay magpa-practice mag-drive ng isang sasakyan, siguraduhin ninyo na meron kayong kasama na marunong mag-drive talaga ng sasakyan, or as much as possible nasa isang area kayo na maluwag na wala kayong tatamaang iba. Kasi yung nga, sabi nga, great power have great responsibility. Ikaw yung may control sa isang sasakyan at you have the responsibility na hindi makatama ng iba, no? At maging safe ang inyong mga biyahe, no? So yun mga paps, no? Ganun lang kadali ang pagdadrive ng automatic transmission na kotse. Kung mapapansin niyo mga paps, no? Kung sakali sa tingin niyo baka questioning niyo sa akin dyan is yung tamang pag-put ng park to drive. Meron akong video, no, yung tamang sequence nun. Kung sakali man sa tingin niyo bakit ganoon? Bakit nilalagay niya kagad sa park? 'Di ba dapat nilalagay muna sa neutral? Meron tamang sistema, okay? So 'yun, search nyo na lang yung video ko regarding doon. Pero kung kayo naman ay nagpa-park naman sa isang pantay na kalsada, hindi naman siya inclined, wala namang problema yan paps, no? From drive, lagay nyo lang kagad sa park, taas niyo yung handbrake, tanggalin niyo yung paa nyo sa brake pedal. Okay lang 'yon. Pero kung kayo ay nakapark sa mga inclined na location o paakyat o pababa,
I highly recommend gawin niyo yung practice na ginawa ko doon sa isang video, no, na ilalagay niyo muna sa neutral, tataas niyo yung handbrake bago niyo ilalagay sa park, no. So ganun lang mga paps, no, just an idea lang din, ano. You can use the neutral, okay, pero kung hindi kayo bababa ng sasakyan, okay, pero pag kayo ay bababa ng sasakyan, ilalagay nyo dapat sa park, no, kasi yun yung pinaka safe, no. Kasi ang issue with neutral, madali siyang mapupunta sa drive at pwedeng umabante yung inyong sasakyan. What if merong bata na naglalaro sa loob ng inyong sasakyan at bumaba kayo ng kotse? There's a tendency na umandar ang inyong sasakyan. Ngayon mga paps, magsasagot naman tayo ng mga tanong, no, na nai-comment sa aking mga video, no. At isang question dyan is, ano daw ba o paano daw ba gamitin ang tinatawag nating engine brake? Well, ideally ginagamit ang engine brake pag kayo ay bumababa sa mga palusong na kalsada. So pwede nyong from drive, pwede nyong i-shift kagad dun sa low gear nya basta nasa low speed kayo. Pero pwede rin namang nakahinto kayo at saka nyo siya ilalagay dun sa low speed. So wala namang problema doon. Pero ang pinaka-advice ko dyan, kasi pag ilalagay nyo siya sa low speed, ibig sabihin nun, kumbaga parang sa manual transmission, nasa first gear kayo. So dapat yung speed ng kotse ninyo ay para lang naka first gear, no. So mga ideally mga 0 to 10 kph lang, ano, kung maglalagay kayo sa low speed, ano. Kasi mahirap din na halimbawa na lang, sample na lang scenario, no, mabilis yung takbo ninyo, bawa nasa 60 kayo, bigla ninyo siyang ilagay sa low speed nya, yung L or B nya, there's a tendency na mag sudden engine brake yan at baka hindi mo makontrol yung inyong sasakyan, no. So yun mga paps, no. So kung sakali man na from drive to low gear, mas maganda nasa low speed, pero from low gear to drive, okay lang kahit anong speed kayo, kung anong kaya nung low gear ninyo. Okay, and yun, next question na naman, ano, regarding automatic transmission. Paano daw ba gamitin yung 2 and 3? Well, pag yung 2 and 3, pag may nakalagay dyan sa mga automatic transmission na ninyo na 2 and 3, ang pinaka-idea nun, halimbawa nakalagay lang siya sa 2, so ibig sabihin nun, yung shift ng inyong gear is hanggang second gear lang. So kumbaga mga hanggang 20 to 30 kph lang yan. Okay, so ganun lang yung sistema yan. Now kung may number 3 yan, ang takbo naman nun hanggang mga 40 kph lang. Okay, so kaya minsan may mga hindi, yung iba nakakalimutan, halimbawa nilagay nila sa third gear, tapos para papansin nila parang di bumibili sa sasakyan, ang ingay na ng makina. Well, check nyo yun, baka hindi nakalagay sa drive, baka nakalagay sa 3 or 2, no. Kasi iba pag nagda-drive nakalagay doon sa number 3 kasi palit siya ng gear, then all of a sudden nakakalimutan niya, hindi niya naibalik sa drive, no. So yun, isa rin yan sa mga ano. Then yun, may isa pang question, no, kailan ba mini-maintenance ang automatic transmission? Well, pares lang yan ang manual mga paps, no. Every 40,000 kilometers or every 2 years sana chini-change oil mo ang iyong automatic transmission. At kung may filter yan, palitan mo na rin yung filter, ano, para mas magtagal ang iyong automatic transmission na kotse. Then yung isa pang question is, mas matipid nga ba talaga ang CVT transmission? Well, sa ngayon siya rin pinaka-modern na transmission ng automatic, and I would say na hindi na nalalayo yung consumption niya with regards manual transmission, basta gamitin mo lang siya ng tama. Isa lang sa mga medyo downside ng CVT yung rubber band effect. Kumbaga parang biglang yung parang babalas, biglang haharurot. Yun, may mga ganong sistema ang CVT transmission. So yun mga paps, no, salamat sa mga nagtanong, at kung nagustuhan nyo yung video, paki-like na lang mga paps, no. Salamat sa panonood, keep safe mga paps.